May nahalongkat pala akong cooking vlog nung nasa Saudi pa ako. Ngayon ko lang na-edit kasi ang tagal man dumating na ate edit. So paano ko ma-edit, di ba? So para dun sa mga nakakamiss dyan ng mga vlog ko sa Saudi, panoorin mo to, nanggigigil ako sa iyo. So ayan, meron na pala tayo, ano ba ito? Ba't may sponge man din? So, meron ako ditong 1.5 kilong pakpak ng manok. Ayan yung mga spices na gagamitin ko. Ayan naman yung pinaglagyan ng chicken wings. Tinapon ko na. Tapos, ito naman yung mga additional ingredients. Maya ko na banggitin isa-isa yan. Ngayon, mag-marinate muna ako para mas manuot yung lasa sa manok natin. Nahugasan ko na yan. Nahiwaan ko na rin sa gitna para mas pumasok yung lasa ba. Garlic powder, black pepper, turmeric powder. Di ko na maalala kung turmeric ba to o paprika. Ang tagal na kasi ng video na to. Bahala na, uy. Dapat nga di ko na binabanggit tong mga nilalagay ko kasi di ko naman kayo tinuturo ang magluto. Buffalo wings pa naman tong lulutuin ko. Ang alam ko ang daming kasosyalan ng putahin na ito. Tapos pag mali-mali na naman nilagay ko, mambabash kayo. So, bali ito, sariling version ko lang naman. Kaya hindi required na gayahin nyo din. Kaya ibahin ko na lang tawag ko dito, tatawagin ko na lang Buffalo wings. Naging brand ng sapatos sa SM. Pwede rin Parisian wings or Chelsea wings, Mario de Boro. Pero mas sounds like kasi yung Buffalo sa Buffalo. Kaya Buffalo wings na lang ang itatawag ko dito. So matapos kong malagyan ng marinade yung pakpak ng manok at malamas-lamas, inilagay ko na sa ref para ibabad sa presensya mo. For 12 hours or buong magdamag, ganun. Di ko na matandaan kung anong usong sayaw yung step ko dyan. Ang tagal na kasi talaga ng video na ito. After 30 seconds, ayun, kinuha ko rin agad yung minarinate ko. Di ako nakapagantay. Bakit? Di ba pwedeng madaliin Nagpakulo na agad ako ng mantika kasi matagal pa initin yan. Baka mauna pang mag-init yung ulo ko. Tapos habang inaantay uminit, gagawa na ako ng coating or coating. Harina manawari, tapos cornstarch, pinaghalo ko lang. Tapos mga pampalasa ulit, katulad dun sa nilagay ko sa marinade. Alangan banggitin ko na naman isa-isa. Nagboboil lalo na yung mantika, kaya sisimulan ko na ang mag-prito. Tinasaw-tasaw ko muna yung mga minarinate na pack ng manok dyan sa harina manawari mixture bago ko ilaglag doon sa mantika. So, para po sa inyong kaalaman, I was on my last days na dito sa Saudi nung mga oras na to. Kumbaga, araw na lang yung binibilang ko bago umuwi. Request ni Ate Maymay na lutuan ko daw siya ng buffalo wings. Kasi, isa daw ito sa mga nagustuhan niya na cooking vlog ko. Tamang-tama, may praise and worship din kami mamaya. Kaya, ito na lang yung dadalhin ko. Medyo na-stress ako kasi ang tagal magprito pala nitong manok. Ang dami-dami piraso. Kaya ayan, dinalawa ko na lang yung salang. Patapos na akong magprito nito, huling salang na yung nasa kabila. Kaya ngayon, sisimulan ko nang gumawa nung sauce ba yung tawag doon? Sarsa, butter, slurpee o sabaw? Bahala kayo. 1/4 kilo ng butter yung tinunaw ko dyan na nalusaw na kasi hindi ko na ipasok sa ref. Tapos inilagay ko ang madaming bawang na tinadtad. Siguro nasa 5 ulo yan. And then the tomato sauce. Sauce na parang ako hot sauce. Tomato ketchup. Hindi banana ha? Ayoko kasi nun. Tomato paste. Wala akong nabiling honey, my love so sweet. Kaya sugar na lang. Mahal kasi. Di ko pa nakukuha settlement ko nung mga araw na to. I think chili powder ito. Hindi to paprika or turmeric. Chili flakes sana kaso wala. Sky flakes lang meron dito Konting soka. Hindi ko muna hinalo agad paglagay ko ng soka para hindi tumapang yung amoy. Konting toyo para lang naman mag-dark yung kulay at magmukhang adobo yung chicken buffalo natin. Okay na yung lasa nito at sakto na rin yung lapot para sa akin. Kaya ilalagay ko na yung mga pinarito kong chicken wings. Alam nyo, habang hinahalo ko pa lang itong pakpak ng manok dito sa sarsa, natatakam na talaga ako. Parang gusto ko man tuloy magluto ulit nito dito sa Pangasinan. Medyo naparami lang yata yung nagawa kong sauce, kaya ayan tuloy, medyo nagkaroon ng sabaw. Nagmuka tuloy tinola yung buffalo wings natin. So, tinolang buffalo wings na lang itawag ko dito. O syempre para mas aesthetic tignan, hindi pwedeng mawala ang sesame seeds. Sobrang dami kong nilagay kasi mura lang naman sesame seeds dito sa Saudi. Hinalo-halo ko lang yung maigi para mag-coordinate and cooperate yung nilagay kong sesame seeds. Tapos okay na yan. Luto na itong kalderetang pakpak ng manok natin. Diyos ko, ang dami pala pwedeng itawag sa putahing ito. Hindi ko na mawari kung ano yung nag-iitsura man. So, inaklo ko na sa 2 malaking lagayan yung dadalhin ko sa church mamaya. Sobrang init man.
Tapos may tinabi pa ako sa dalawang maliit na baunan para ipamigay ko sa mga labtim-labtim ko ba na gwapong lalaki dito. Di ko na nga lang matandaan nun kung sino ba. Habang inaantay ko yung kasama kong pupunta doon, sinalin ko muna itong mantika na pinagprituhan. Kasi sayang man kung itapon ko na agad, diba? Kaya ayan, nilagay ko na lang sa garapon para maisama ko sa bagahe ko pauwing Pilipinas. Ngayon, nakabihis na po ako. Bit-bit ang niluto kong buffalo wings na hindi ko mawari. Palabas na ako dito sa accommodation namin para mag-abang ng taxi. Hala, nakakamiss naman yung ganito. Siya po pala yung makakasama ko papuntang church, si Rolando. Andito na kami at nagulat ako kasi nakapaskil na pala yung birthday ko dito sa bulletin board. Siya po pala yung nag-request na magluto ako ng buffalo wings, si Ate Maymay. Shout out po sa inyong lahat dyan. Hala, nakakamiss po kayong lahat. Sana maka-attend ulit ako dito. Kahit alam kong parang imposible na ba. Hindi na ako nakapag-video nung kumakain na kami after ng praise and worship. So hanggang dito na lamang po yung vlog natin. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. O ulitin ko ha, last year ko pang vlog ito nung nasa Saudi pa ako. Nasa draft ko lang, baka may magsabi na naman nakabalik ka na pala.